Piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Welcome po sa ating araw-araw ng pagpapala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. So, we can greet everyone po sa ating pong comment section. Say good morning, blessed morning. Tunay nga na ang bawat umaga ay pagpapala at biyaya ng Diyos. Amen po ba? So, as we start our day, kasama po kami na araw-araw ng pagpapala, tayo po muna ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Thank you, O God, Lord, dahil po sa bagong umaga at sa bagong araw, Lord, na iniloob mo at binigay mo sa amin, Panginoon, O God. Lord, ay isa po itong pruweba, Lord, na patuloy po ang biyaya mo at pagmamahal mo sa amin. Salamat din, Panginoon, sa bagong lakas, sa bagong pag-asa, at sa bagong pagkakataon, Lord, na magkaroon po ng magandang gagawin, Panginoon, O God, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, O God. Bless the people we love and bless, Lord God, our task to do, Panginoon, sa araw na to, Panginoon, as we start, Lord God, this morning with your word. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin na ang isa sa hindi nating napapansin, no, na nagiging sakit ng nating mga Kristiyano o mananampalataya sa panahon na ito, dahil ito pong trap na ito ay akala lang natin ay normal lang na dumadaan sa buhay natin, normal lang dumadaan sa Christian life natin. But hindi natin alam na it can be dangerous, that can lead to the death of our faith in the Lord. Ang pag-usapan po natin sa umagang ito ay the trap of discouragement. Discouraged na po ba kayo? Na-discourage na ba tayo at some certain point of our life? Of course, lahat tayo na-discourage. Lahat tayo na lulungkot pag merong nangyari sa buhay natin na hindi naman natin pinlano, pero bakit nangyari? Lord, hindi naman to yung ginusto ko, pero bakit ito yung nangyari? And alam ko po, lahat tayo nadadali talaga ng discouragement na ito. But I want to share this with you this morning na once po tayo ay na-trap, no, na sa discouragement, ay meron pang matitinding posibleng mangyari at makaapekto sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. I just want to share, sabi po dito sa Psalms 42 verse 5 sa NLT version. Ang sabi po dito, "Why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again and my Savior and end." Then even the writer of Psalms, ay na-discouraged din siya, nalungkot din siya. And the danger part of discouragement, no? Ito po ang ihahayag ko sa inyo sa umagang ito. The number one, the trap of discouragement, no? Pag hindi po natin to inantabayanan, pag hindi po tayo naging aware how to solve this, paano natin ito i-deal sa Panginoon, ito po ang posibleng mangyari sa atin. You are in the trap of discouragement. Number one, you lost of focus on God. Pag nakafocus ka na sa kalungkutan mo, sa pagkadapa mo, sa discouragement na nangyari sa inyo. You know what discouragement? Ang discouraged spirit kasi, mukha lang normal na nangyayari sa buhay natin. Okay, bumagsak ka. Okay, hindi mo nakamit yung goal mo na to. Okay, hindi mo na-achieve tong bagay na to. Pero napapansin mo, no, sa paglipas ng panahon, no, parang every time na maaalala mo yung bagay na yun, yung saddest part or worst part of your life, which is na-discourage ka, naka-question mo na pala si Lord. So that's why nakikita mo na unti-unti nawawala ka ng focus sa Lord kasi nakafocus ka na sa discouragement mo. So that is the first trap of discouragement. Pag nasa discouragement ka,
you lose focus on God. So sabihin mo sa sarili mo, pag nawawalan ka na ng focus sa Lord, no? Discouraged ka. So you need to remind yourself, focus lang kay Lord. Amen. Just like what happened to Peter, no? Nung siya ay lumalakad sa tubig. Hindi naman ang pinaka naging dahilan ng paglubog niya ay siya ay na-defocus, right? So if we want to keep holding sa pangako ng Diyos sa buhay natin, especially yung pangako ng Lord sa future natin na maganda, we must focus on God. The number 2, no, the trap of discouragement is losing of your faith. Ito, it's not simple as, okay, paano mo masasabi na you lose faith? Posibleng merong mga nag-church pero wala nang pananampalataya. Merong mga nag-serve pero wala nang pananampalataya. Discouragement can lead to doubt and a weakened faith. Maybe you kala mo lang, no? You thought that you are okay, no? Pero napapansin mo nag-serve ka sa Lord but you are you have a weak faith. So, ibig sabihin, bakit nanginginig pa na pananampalataya mo? Maybe you are in the trap of discouragement. So, you need to get out of that trap, no? Kailangan mong umalis dyan dahil unti-unting pahihinain niya yung pananampalataya mo at pagkapit mo sa pangako ng Diyos sa buhay mo. The number 3, the trap of discouragement is isolation. Ito po ay very common sa mga kabataan, sa mga young adults, no, na-discourage dahil sa hindi nangyari yung mga pinlano nila sa buhay, no. Discouragement can make individuals withdraw from others. Pag na-discourage kasi tayo, ayaw natin, sa generation po na ito, ayaw ng sympathy, or umiiwas sa sympathy kasi isipin nila, kakaawaan lang sila, iisipin sa kanila is, nagkamali sila, or failure sila, or so whatever, to the point na they isolate themselves. Pero alam niyo po, isa pala yung trap ng kaaway sa atin. So if we want to get out of discouragement, discouraged season of our life, let us not isolate ourselves, especially to the people who can really help us na makabangon at magkaroon ulit ng bagong pag-asa, ng bagong sigla sa pananampalataya sa Diyos. The number 4, the trap of discouragement, is vulnerability to temptation. You are trapped of discouragement. Pag nagiging vulnerable ka ng magkasala, pag nagiging vulnerable ka ng gawin yung mga bagay na hindi mo naman ginagawa noon para hindi masaktan si Lord, pero ginagawa mo na yung mga bagay na yun. Why? Kasi discouraged ka. Tandaan po natin, nagsistart siya na mawala ka ng focus sa Lord. Sumunod, papahinain niya yung pananampalataya mo. Then, gusto mo mag-isa ka na lang. At pag mag-isa ka na lang, I tell you, mas vulnerable ka sa lahat ng temptations. Yung mga tinapon mo na, mga binasura mo na pagkakasala noon, babalikan mo yan pag ikaw ay nasa trap of discouragement. So, the Lord is telling us right now to get out. To get out of the trap. Dahil yung discouragement na discourage ka in one certain point of your life, that's not the end of your life. Amen ba? Hindi yun yung katapusan ng buhay mo, or hindi yun yung katapusan ng magandang season na gagawin ng Lord sa buhay mo. Tandaan mo that the Lord is a promise keeper. He is a way maker, miracle worker, no? He will finish what He started sa buhay natin. Kaya, tandaan mo na if you are in the season na discouraged ka, bumagsak ka, tandaan mo na si Lord, He is not yet done with you. Hindi pa siya tapos sa buhay mo dahil yung mga pagkakadapa mo, yung mga discouragement seasons of your life, no, ay parte lang yan ng magandang magiging storya mo, magiging testimony mo in the future. Amen? So I hope and I pray that you are all discouraged to get up and
get out of the trap of discouragement dahil hindi yan ang gusto ng Diyos sa atin. At kung ayaw natin malayo sa Lord, no, ay panalangin natin sa umagang ito, Lord, I don't want to leave your side dahil sa side ng Panginoon, no, bukod sa may encouragement ay merong victory and breakthrough. Amen? Let us pray. Lord, we thank you and we honor you, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, O God. Lord, for you, Lord, there is always an encouragement. There is always hope, Panginoon. Salamat, Lord, dahil lagi kami may pag-asa. Laging kaming merong lakas. Lagi kaming merong joy and a reason, Lord God, to continue, Lord God, sa buhay namin. To continue striving, Lord, and continue living, Panginoon, O God. Lord, salamat po, Panginoon, O God, dahil ito yung mga rason, Panginoon, O God, na binibigay mo sa amin, Panginoon, para hindi sumuko, O God. At yun ay kasama ka namin, Panginoon, sa pagkapanalo man namin o pagkatalo man namin, tingin man namin nanalo kami o tingin man namin na natalo kami, Panginoon, O God. Lord, ang importante ay kasama ka namin. Salamat, Panginoon, O God, for the grace, for the love, Lord, and the people, O God, who is helping, Lord God, na tinutulungan kami, Panginoon, makabangon, Panginoon, O God, at huwag malukpok, Panginoon, sa discouragement namin sa buhay. Salamat, Lord, and I pray that those who discourage right now, Lord God, will be encouraged, will be lifted up, Panginoon, O God, will be Lord God, will be granted hope, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon, O God. And we believe, Lord God, that breakthrough, Lord, and victory, Lord God, is always on the way, Lord God. We thank you and we love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.